Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Nang komprontahin na ng Panginoong Hesukristo si Tomas sa di niya pagsampalataya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ano ang kanyang nasabi? Nasabi po niya sa harap ng Panginoong Hesukristo, Panginoon ko at Diyos ko. Nagkamali po si Apostol Tomas sa pagkagulat at pagkatakot sa pagpapakita ng hindi niya pinaniwala ang nabuhay na mag-uli. Hindi ko maiwasang hindi matawa dito sa ministrong ito ng Iglesia ni Manalo. Mantakin nyo yon na sabihin na nagkamali. Nagkamali daw si Tomas, bunga ng kanyang pagkagulat. Kaya sabi niya, hindi totoo na sabihin niya ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Palibhasa, hindi nila matanggap ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya kung ano-anong kanilang ginagawang pagmamanipula sa mga talata ng Biblia, hanggang ang kasukdulan ay bintangan nila yung apostol. At sabihin nagkamali ay talagang malaking kabulaanan niya, malaking kalapastanganan niya, ay patay na ang tao. Kung buhay si Tomas ay mapapalaban ng debate ang mga yan. Baka mga kung ano pang nagawa ni Tomas sa mga yan. Ay mali, saan ka nakakita noon? Tingnan niyo mga kaibigan, samahan niyo kung mag-analyze sa talata. Para makita natin kung totoo ngang si Tomas ay nagulat at nagkamali nung sabihin niya yung katagang Panginoon ko at Diyos ko. Para ating mapag-aralan at mapatunayan natin kung totoo nga itong sinasabi nitong mga ministro na ito. Yung talata po ay mababasa natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 20, ang talata po ay 28. Pero upang maging maliwanag ang ating pag-unawa, ang ating pag-analyze, ay gusto kong ating simulan sa talatang 26, dun sa context. Ganito po ang pagkasabi. Pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Pansin niyo, mga minamahal ko mga kaibigan, pagdating ng ating Panginoong Hesus ay tumayo sa gitna ng 12 mga alagad. Pagkatapos anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Pinayapa. Pinayapa yung mga alagad na sabi, kapayapaan ang sumainyo. Paano bang magugulat noon si Tomas? Pinayapa, kinalma na. Pagkatapos ano sabi? Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas. Doon sa 12 ay ang kinausap niya ay si apostol na si Tomas. At ang sabi niya kay Tomas, idaito mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Yun ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa apostol na si Tomas. At pagkatapos noon, ay anong sinabi ni Tomas? Sumagot si Tomas at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang pagkilala, bunga ng pananampalataya ni Tomas, bunga ng paniniwala ni Tomas sa ating Panginoong Hesus, ay kaniyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi yun bunga ng pagkagulat o pagkatakot o pagkakamali. Talatang 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Yun. Kaya yun ay bunga ng pananampalataya
sapagkat nakita niya ang Panginoong Hesus, ay sumampalataya si Tomas. Ngayon, sasabihin nyo naman ay yung kanyang pagkasabi ay bunga ng pagkatakot, bunga ng pagkagulat. At sasabihin nyo pang nagkamali si Tomas. Abay, ganong kalaking kalapastanganan ninyo yan. Ha? Sa hindi ninyo paniniwala, hindi nyo matanggap na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ha? Ay nag-akusa na kayo ng tao, ay apostol pa ang inyong inakusahan. Hindi ba kayo nangingilabot niyan? At sasabihin yung nagkamali si Tomas. Aba, ay talagang hindi ko alam sa inyo. Alam niyo, kahit pa sabihing nagulat si Tomas, ay sa kanya pa rin ako maniniwala kaysa inyo. Ha? Ay, hindi naman lahat pati ng nagulat, granted na nagulat. Ay, hindi naman lahat ng nagulat yung mali ang sinasabi. Ha? Ay si Tomas, kahit nagulat, ay totoo ang sinasabi kasi kung mali yun, itatama sana siya ng ating Panginoong Hesus. Ay hindi naman, kundi ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos sabihin ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Bunga ng pananampalataya ni Tomas. Yung kanyang pagkilala ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ha? Kaya mali ang turo nitong mga iglesia ni Manalong. Alam niyo kung sino ang nagulat sa pagkakataong ito? Kaya ang mga ministrong yan ng Iglesia ni Cristo, 1914. Ha? Nagulat sila sa turo ni Tomas. Sila ngayon ang nagulat. At dahil sa kailang pagkagulat, ay nasabi nilang nagkamali si Tomas. Yun ang totoo noon. Ha? Kaya huwag kayong basta maniniwala dito sa mga ministrong ito. Ito yung, kayo na ang mag-analyze ng talata. Ha? Saan ka nakakita na sabihin, nagulatan niya si Tomas, nagkamali si Tomas, kung kaya't nasabi niya. Meron ka bang nabasa diyang nasabi? Iba yung sinabi kaysa nasabi. Ay talagang, hindi ko alam sa inyo kung paano kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ha? Kung paano ginagawa yung pag-analyze sa mga talata ng banal na kasulatan. Ito. Yung kayo ng mga minamahal kong mga kaibigan ng mag-analisa. Kayo nang mag-aral upang kayo na rin ang magpasya kung itong mga ministrong ito ay nagsasabi ng totoo. Kung sino ba ang bulaan. Ha? Kung sino ang sinungaling, si Tomas o itong mga INC 1914 na ito. Sana ang bahaging ito ay naging maliwanag sa bawat isa sa atin. At tandaan po natin, mas maniwala tayo kay Tomas kaysa rin sa mga ministro na yan. Ay palabintang pa. Ay naku po, ay biro mo, bintangan mo yung tao ay patay na. Ay kung buhay yun, ay Isus ko, baka kung anong magawa sa inyo ni Tomas. Kaya dito sa talatang ito ng Juan 20:28, ay ito po ay totoo na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ha? Kaya nga't kinilala ni Tomas, bunga ng kanyang pananampalataya, at tayo rin bilang mananampalataya ay ating kilalanin ng ating Panginoong Hesus na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Maraming salamat po muli and God bless.